So, hi guys. So, this is not my usual vlog. Usually, di ba, yung mga niluluto, yung a day in my life, yun yung vlog ko. For today, I just want to share some event na nangyari yesterday. So, share ko lang kung ano yung mga ginawa ko yesterday, verbally. Though may mga pictures ako, may mga videos ako, pero hindi naman siya yung mismong event. So, yesterday, we surprised our daughter. Pumunta kami sa school niya na hindi niya alam. Even yung nagbabantay, hindi ko alam. Actually, kasi hindi siya talaga nakaschedule. Biglaan lang yung pangyayari. Sinunod namin siya to buy exchange gift sa Christmas party next week sa 19th. So, yung nearest mall sa school niya, kasi malayo talaga kami sa Kabihasnan. And yung pinakamalapit is Robinson's Mall, Gentry. So, nagpunta kami doon, nagpaikot-ikot kami. Expression sa National Bookstore. So, boy kasi nabunot niya, so doon kami nag-check. Kasama siya, kasi syempre kung ayaw ng tao, baka magalit. At least may idea ako kung magugustuhan o hindi. So, yun. After nun, kumain kami lunch. And then, para hindi naman masayang. Kasi, to be honest, ako yung klase ng tao na kapag nasa mall, aside from window shopping o walking, nanghihinayang ako sa oras kung wala namang mangyayari. Though, sabihin na natin yung nangyari kasi nakabili kami exchange gift at nakakain kami muli sa isang fast food kasi worried kami sa aming financial. Pero buti ng konting extra, nakakain kami. Pag-usapan namin, sabi ko, try mo na rin i-check. Kasi, di ba ang Robinson's Mall, kilala sila bilang merong one-stop shop. So, nandun si Pag-ibig, PhilHealth. Yung mga concern namin, sabi ko, aakit na. Sa third floor lang naman. O, di go, push. So, sasakit pusong ko. Akyat. I need to lay down. Akyat ng tumitigas ang puson ko. I'm sorry. Akyat doon, masikisuhin yung pwede pang maasikaso para hindi sayang pag-alis. Sayang din yun. Umuwi kami, hintay kami na mapuno. Kasi hindi namin, sipon ako. Hindi namin expected dahil never nga nangyari na nagpupuno pala yun. Kasi sobrang bihira kami dumadaan doon sa lugar na yun. Sobrang init, mga around 3 p.m. 3 to 4, kauwi kami sa bahay, 4 p.m. Naglalakad pa kami from jeep. Pagbaba ng jeep, lalakad pa na medyo mahaba-haba bago makarating sa bahay. By the way, sumakit kasi tiyan ko, nagpoops ako sa mall. Kasi kumain ako sa school ng anak ko, ng Milo shake. So, sumakit siya ako doon. Pero hindi ako nakapag-release lahat. So, dahil ang tagal ko na sa CR, hinayaan ko na. May nailabas naman ng konti. Then, pag-uwi dito ko talaga nailabas. At guminawa na may pakiramdam. Hindi ako nakahiga kagad. Kaupo ako dun sa sala, nakikipagkwentuhan sa anak ko, kay tatay. Then, nung hindi na okay yung pakiramdam ko, humiga na ako sa kwarto. Sabi ko, hindi na talaga okay. Sumasakit yung balakang ko. Sumiga ako sa kwarto, yung pa ako pinatong ko sa unan na malaki. Para, di ko alam kung tama ako ng tanda para bumaba ulit yung dugo. So, naka-elevate yung legs ko. Na-explain to sa akin. And then, after nun, kumain. After kumain, balik ako ulit. Siyempre, nakaupo muna ako. Kasi at least 30 minutes dapat nakaupo ka after mo kumain para talagang ma-digest. And then, after nun, nag-surf lang ako, nag-check lang ako ng Shopee, naglaro ako ng para sa coins, saka sa Lazada, ganun din, nagko-coins ako, or points ba? Basta ganun, naglaro ako. And then, so, while playing, medyo naantok na ako kasi how many days na rin po yan. Medyo hindi gumanda yung pakiramdam ko. Kasi biglang sumakit yung puso ko. Sabi ko kay tatay, buti na lang gising pa si tatay. Usually kasi mga ganung oras, tulog na siya. Sabi ko, tatay, sumasakit puso ko.
Sabi ko, ayos naman. Lagi kasi may nakaipit sa legs, between legs ko, na ang tumatama sa kate, na unan. Ganun ako matulog pag buntis. And, take notice is just 4 months pa lang ito and 3 weeks. So, magpa 5 months na din ako, probably after 2 weeks. And, never kong, with my 2 pregnancy, sa previous, never ko na-experience na naramdaman ko kagad yung sipa ng bata. Kasi, usually, nararamdaman ko sila mga nasa 6 to 9 months na eh. Parang hindi ko talaga naramdaman ito ng ganito kaaga. Actually, 3 months pa lang, meron na sa singit ko. Sabi ko, imposible naman minahiwalay na part ng buto ko na tumatama talaga sa akin. And knowing, yung mga 3 months, may buto. Hindi ko sure may buto na ba yung bata. So, parang, what happened? So, may naramdaman ako masakit. At hindi ko siya sumasakit kapag sinisipan. Sumasakit siya. Sabi ko, worried ako, baka may nangyayari. Just to let you know, I've been traumatized with my 2 pregnancy. Sa first and second, magkaiba ng sitwasyon, magkaiba ng nangyari, pero may trauma pa rin pala ako. Akala ko kasi wala na. Akala ko ready na ako. Maaalagaan ko to. Kasi especially this time, hindi na ako nagtatrabaho. So I have time to take good care of myself than before kasi talagang nag-work ako, alcoholic ako. And so since hoping ako na okay siya, sumisipa ng napakaaga, kung totoo man yung nararamdaman ko yun. Kahapon, hindi talaga siya okay. Napapagod ako. Ramdam ko. Tapos bigla ako sinipon hanggang ngayon, no? And sabi ko, ano kainin niya? Hindi naman ako pinagpawisan. May konting lagkit kasi nag-lotion ako. Pero hindi ako pinagpapawisan basta-basta. Papawisan. Hindi talaga ako nainitan sa biyahe. Dahil honestly, yun nga. Dahil sa trauma, medyo nahirapan ako lalong matulog. Kasi kahit tumagilid na ako, kasi sabi nila ang pinaka-healthy na position sa pagtulog is left. Pagilid na ako, sumakit talaga ng bongga yung puson ko. Pati balakang ko. Baka lang. Balakang ko. So sabi ko, tati, tingnan mo nga, baka ako may pasalang. Hindi ko napansin, baka tumama ako. Pina-check ko yung pinaka-masakit na joint sa balakang ko. Wala naman daw. Nag-flashlight pa kami kasi tulog na rin si Lumi. Wala. Tapos sabi ko, sakit ng puson ko. Na medyo nakakaiyak na siya kasi nag-flashback yung mga nangyari before sa first and second pregnancy. Ay ko, shucks. Hindi pwede. Tapos, ganun pa ako na position. Hindi ako basta-basta tumatayo kasi baka, hindi ko alam, baka maalog. Masakit talaga siya. Hanggang sa tumalikod na ako kay partner, nag-right side ako. Wala pa ako kay Lumi. Ko, no, hindi pwede. No. Tapos, before that, dahil gamilakan ngayon si partner, si tatay, sabi ko sa kanya, gusto ko sumama, nagmowa siya. Wala siya talaga pasok, pero meron na siya yung naasikaso. Sabi ko, sama ako. Sabi nila lang kagabi, hindi ka talaga pwede sumama. Magpahinga ka, hindi ka magdidilig, hindi ka, babangon ka lang to eat, to drink medicine, higa ka ulit, magpahinga ka. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Siguro, explain ko sa inyo sa susunod na vlog. I think after this, magbablog ako ulit. Ito pa rin ang tsura ko. Currently, I'm at our bed. Ito. Sa kama ako, kahiga. And yun. So, i-vlog ko ulit yung nakapag-trauma sa akin. Just to share with you what happened, kung bakit ganito yung takot ko. And, bigat sa puso. So, I hope after this, hindi po kayo magsawa. Medyo mahaba na itong vlog na to. Napanoorin yung susunod na vlog. Pero, this will help. Lalo na sa mga momshies na, kasi iba-iba po tayo ng mararamdaman. Hindi laging parehas. Iba-iba yung sitwasyon natin. Iba-iba yung
estado ng buhay. So, it can help. So, for now, I am so thankful na wala yung isang sign. And, kain muna ako. And, yon, I hope you watch my second vlog for this day. Masakta naman siya. I'm gonna share with you the next happening. Thank you. Bye.